Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Marlene na kasalukuyang nasa California. Ganito ang isinasaad ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Marlene at sa ngayon nandito ako sa California. Noong ako'y bata pa, nakahiligan ko na rin ang makinig sa mga drama dahil sa aming probinsya, radyo ang aming libangan lalo na kung kami ay nasa bukid. Naalala ko pa noon, lagi akong napapagalitan dahil hindi ako mautusan kapag nakikinig na ako ng drama sa radyo. 10 taon na ako dito sa California nang nalaman ko sa aking kaibigan na nasa YouTube ang inyong mga drama, kaya agad ko itong hinanap. Ang gusto ko lang sana ay makinig para malibang. Pero naengganyo din akong sumulat para maisadula ang aking karanasan at sana mapili din ito, Ate Emmy. Uumpisahan ko ang pagsasalaysay noong 16 na taong gulang pa lang ako. Anihan noon sa aming garden.
Sana matapos na itong pinapakinggan kong drama bago mahalata ni inay na hindi ako tumutulong sa trabaho dito sa bukid. Bilisan nyo na para madali. Matapos na Hindi tayo. ako makukontento kung hindi matatapos ang pinapakinggan ko. Marlene, ano bang ginagawa mo dyan? Si inay, Bakit hindi ka tumutulog sa mga gawain dito sa bukid? saglit lang, Nay. Tapusin ko lang ito. Marlene! Sandali na lang, inay. Huwag mong hintayin na puntahan kita dyan. Ang tagal namang matapos nitong pinapakinggan ko. Sana matapos na para makontento akong nakinig. Tara na, tara. Sa susunod, huwag mo nang dadalhin yung transistor mo, ha, Marlene? Nay, Imbes na nakarami ka ng trabaho, hindi na dahil yung pakikinig ng dramang yan ang inaatupag mo. tinapos ko lang naman ang naumpisahan kong mapakinggan, inay. Pumunta naman ako Huwag ka nang sumagot. Nakakahiya. Baka may masabi pa ang pinagtratrabahuan natin kung ganun ang gawain mo. Tama na yan. Hindi bale at wala namang nasabi si Kuya Insyong. Ano naman ang malay mo? Sinabi ko namang tama na. Humingi na nga ng dispensa ang anak mo. Pasensya na kayo talaga, inay. Hindi na mauulit. Pangako. Baka naman galit ka sa inay mo, anak. Hindi po, itay. Bakit naman po ako magagalit kay inay? Dahil pinagalitan ka ng nanay mo dahil sa pakikinig mo ng radyo habang nagtatrabaho tayo. Oh, bakit kang humingiti, Marlene? Yan ang katunayan na hindi ako galit, itay. Ano? Tama naman si inay. Nakakahiya. Baka may masabi sila sa akin. Kasalanan ko naman. Kasi tinapos ko muna yung pinapakinggan ko. Ang ganda kasi, itay. Ikaw talaga. Sa bagay, wala naman akong masabi, anak. Pero paalala lang, kapag ganong nakikitrabaho tayo, iwasan mo na munang dalhin ang transistor mo, ha? Para hindi ka maistorbo sa pagtatrabaho. Opo, itay. Tatandaan ko yon. Nay, tay, gising na pala kayo. Oh, bakit bumangon ka na, Marlene? Maaga pa. Baka tanghaliin tayo sa pagtatrabaho sa bukid, tay. Ayokong mapagalitan. Sige na, anak. Matulog ka na muna. Ha? Matulog ka na muna. Napagkasundoan namin ng itay mo na huwag ka na muna naming isama. Tutal, huling araw na ito ng trabaho namin. Maiwan ka na dito sa bahay. Maglaba ka na lang muna. Oh, Sigurado kayo, inay? Oo, anak. Hindi bale. Kaya na namin ito ng itay mo. kaya matulog ka na ulit, anak. Iwan na lang namin ng inay mo ang almusal mo sa lamesa. Matulog ka na muna, Marlene.
Kahit masungit ang nanay ko, mapagmahal naman siya, Ate Emmy. At isa pa, hindi naman ako mapapagalitan kung wala akong maling nagawa. Ang kadalasang dahilan kung bakit ako napapagalitan ay ang pakikinig ko sa radyo habang nakikitrabaho kami sa bukid. Maliban doon ay wala na. Dahil hindi naman sa pagyayabang, masipag naman ako, ate. Lumipas ang ilang taon, nasa kolehiyo na ako. Sinisikap nila akong mapagtapos kahit mahirap lang kami. Dahil ito lang daw ang pwede nilang ipamana sa akin dahil wala naman kaming kayamanan. Hanggang sa dumating ang sandaling nagkaroon na rin ako ng manliligaw. Ano, Marlene? Kailan mo ako sasagutin? Huwag mo na akong pahirapan, please. Ikaw talaga, Arthur. Hindi ka na tumigil. Paano? Hindi mo pa ako sinasagot. 1 taon na akong naniligaw sa'yo, di ba? Hindi ka pa ba kumbinsido na seryoso ako? Kumpinsido ako, Arthur, dahil nararamdaman ko naman yun. Yun naman pala eh. Di sagutin mo na ako. Sige na nga. Oo na. Ibig mong sabihin, magkasintahan na tayo, Marlene? Oo na nga, sabi ko. Ano ko, Marlene, salamat. Ako na ang pinakamasayang lalaki dahil sinagot mo na ako. Basta, mag-aral muna tayo, ha? Ayokong mag-asawa ng maaga, Arthur. Alam mo naman na marami pa akong mga pangarap sa buhay. Oo, huwag kang mag-alala. Ang importante ngayon, magkasintahan na tayo. Yan ang pinakamahalaga, Marlene. Madalas ka na atang late umuwi, Marlene. Ha? Tay? Dati-rati, 5:30 pa lamang, narito ka na sa bahay. Pero ngayon, pasado 6:00 na kung umuwi ka. Pasensya na po kayo, Tay. Sumasama ako sa mga kagrupo ko dahil may group project kami. Ganun ba, anak? Opo, Itay. Kaya pasensya na lang po. Walang anuman sa akin yan. Basta mag-iingat ka kapag ginagabi ka ng uwi. Ayokong may masamang mangyari sa'yo. Huwag kayong mag-alala, Itay. Mag-iingat po ako. At pagbutihin mo ang pag-aaral mo, anak. Lagi mong isipin ang sinasabi namin sa'yo ng inay mo, na ang pag-aaral mo lamang ang pwede naming ipamana sa'yo. Tandaan mong palagi yan, Marlene. Arthur, may problema tayo. Anong problema, Marlene? Bakit alalang-alala ka? 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Ano? Bakit? Ha? Anong bakit? Ilang beses tayong nakalimot. Tapos ngayon, tatanungin mo ako kung bakit? Ibig mong sabihin, buntis ka? Iyan ang hinala ko. Anong problema doon? Di magsama na tayo. Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo, Arthur? Hindi ganun kadali. Pareho pa tayong nag-aaral. Wala ka pang trabaho. At ako naman, pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral dahil yan ang kahilingan ng aking mga magulang. Pwede ka namang mag-aral kahit nagsasama na tayo. Ano ka ba naman, Arthur? Imbes na makatulong ka, hindi naman.
Bakit mo ba pinipilit na magsama na tayo? Dahil buntis ka na. Gusto kong makasigurado. Samahan mo akong magpadoktor. Malandi ka! Ginagawa namin ang lahat para makapag-aral ka. Pero iba naman pala ang ginagawa mo. Nay! Ano ngayon? O, di buntis ka na. Paano na ang pag-aaral mo? Nay, parang awan niyo na po. Huwag na kayong magalit sa akin. Bakit ako hindi magagalit? Ibig mong sabihin, magpapakasaya pa kami ng ama mo dahil sa ganyang kondisyon mo. Wala kang kwenta, Marlene. Hindi mo man lang inisip ang mga paghihirap namin para makapag-aral ka. Patawad po, Inay. Parang awan niyo na po. Patawarin niyo ako. Tama na yan. Hindi makukuha sa init ng ulo ang bagay na ito. Wala na tayong magagawa. Nandyan na yan. Pero... Tama na. Marlene, gusto kong makausap ang nobyo mo. Isama mo siya dito sa bahay mamayang hapon. Gusto ko siyang makausap tungkol sa sitwasyon niyo. Galit na galit ang aking ina dahil sa nangyari sa akin, Ate Emmy. Pero nanatiling kalmado ang aking ama kahit nahahalata kong iba na rin ang nararamdaman niya. Kinausap nila si Arthur tungkol sa amin at diyan ko nalaman ang totoong ugali ni Arthur. Ipinagdiinan niya na hindi dapat malaman ng kanyang mga magulang na nabuntis niya ako. Galit na galit ang aking ama dahil sa sinabi ni Arthur. At doon, nagdesisyon ang aking ama na huwag na niya akong lalapitan dahil wala daw siyang kwentang lalaki. Tumigil ako sa pag-aaral noong halata na ang aking tiyan. Hanggang sa nakapagsilang na ako, Ate Emmy. Salamat po sa inyo, ha? Bakit ka nagpapasalamat, Marlene? Dahil kayo ang naging dahilan, kaya unti-unting natanggap ni Inay nang mabuntis ako. Lalo na nang nakausap niya si Arthur. Ay, sa totoo lang, anak, galit na galit din ako sa iyo noon. Tay? Pero pinigilan ko ang aking sarili. Dahil kung pareho kaming magagalit ng inay mo, ano na lang ang pwedeng mangyari? Siguradong hindi maaayos ang lahat. Baka imbes na maayos ay lalo pang lumala ang sitwasyon. Tay? Tungkol naman sa inay mo, dapat lang na maintindihan mo siya, anak. Normal lang na magalit siya dahil sa nangyari sa iyo. Opo, Itay. Naintindihan ko po. Pero tignan mo naman ngayon. Halos hindi mo na mahawakan ang anak mo dahil ang gusto ng inay mo ay siya lagi ang nag-aalaga sa apo niya.
Oo nga po, itay. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Kung magalit man kami, pansamantala lang anak. Darating at darating din ang panahon na mawawala ang galit namin. Maglalaho. Ang gusto lang namin ay maging maayos ang kinabukasan mo, lalo pat nag-iisa kang anak namin. Gusto kitang makausap ng masinsinan, anak. Ha? Nay? Tutal, nandito naman akong mag-aalaga sa anak mo. Gusto namin ng itay mo na ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Ano po? At parang awa mo na, Marlene. Tapusin mo ang kurso mo, anak. Di bale nang nahuli ka ng 1 taon dahil sa panganganak mo. Ang importante, makatapos ka. Nay? Marlene, anak. Salamat sa pagiging maunawain niyo, Nay. Salamat. Nag-iisa ka naming anak, Marlene. At may usapan kami ng itay mo na hindi ka matutulad sa amin na walang pinag-aralan. Kaya nangangako kami na gagawin namin ang lahat para makatapos ka. Nay. Kaya parang awa mo na, anak. Sa pagkakataong ito, pagbutihin mo na ang pag-aaral mo. Hindi para sa amin, kundi para sa inyo ng anak mo. Pangako, Nay. Pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Kung hindi ko man natupad ang una kong pangako sa inyo, tutuparin ko na ngayon. At inuulit ko. Salamat sa pag-uunawa ninyo ni Itay. Gawin mo, anak. Huwag mong alalahanin ang apo ko. Gaya nga ng sinabi ko, ako ang mag-aalaga sa kanya. Basta pagbutihin mo ang pag-aaral mo, Marlene. Akala ko hindi na tayo magkikita, Marlene. Bakit ka lumapit sa akin, Arthur? Anong kailangan mo? Please, Marlene, mag-usap tayo. Alam kong mahal mo pa rin ako. Nagkakamali ka. Hindi na kita mahal. Ano? Wala kang paninindigan. Ang dami mong pangako sa akin noon. Ang gaganda ng mga pinakita mo sa akin noon. Pero puro kasinungalingan pa lang lahat. May anak tayo, Marlene. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na walang kinikilalang ama? Walang problema. Dahil alam kong andyan ang mga magulang kong aalalay sa kanya sa kanyang paglaki. Ano? Kinausap ka noon ng aking mga magulang. Pero puro napakawalang kwenta ng mga sagot mo sa kanila. Wala kang sariling paninindigan. Kaya nga nagdesisyon na ang Itay noon, hindi ba? Kapag ipinagpatuloy mo ang pangungulit sa akin, isusumbong kita kay Itay at siya na ang bahala sa'yo.
Ngayong nakapagtapos ka na, Marlene, ano ang plano mo, anak? Maghahanap agad ako ng trabaho, itay, para matulungan ko kayo. Marlene anak, gusto lang namin sabihin sa'yo, hindi mo kami obligasyon ng itay mo. Pareho pa kaming malakas. May anak ka at siya dapat ang prioridad mo. Nay, Tama ang inay mo. Ang anak mo ang dapat mong isipin, Marlene. tay, nay, salamat sa kabutihan nyo. Totoong nakapagtapos na ako. Pero nangangamba akong hindi ko kakayanin ang lahat. Kung pwede sana, alalayan at tulungan nyo ako. Patnubayan nyo kami ng aking anak. Oo naman, Marlene. Hanggat nabubuhay kami ng inay mo, hindi ka namin pababayaan. Naririto lang kami para sa iyo. Tama ang itay mo anak. Hindi ka namin pababayaan. Kayo ng aming apo. Andito lang kami sa tabi mo, Marlene. Aalalay kami sa iyo. Dahil mahal na mahal ka namin, anak. Mula noon hanggang ngayon, nakaalalay pa rin ang aking mga magulang, Ate Emmy. At para suklian ang kabutihan nila sa amin ng aking anak, binigyan ko sila ng maginhawang buhay. Hindi naman sa pagmamayabang, pero maginhawa na ang buhay ng aking magulang ngayon sa aming lugar. Singapore ang una kong pinuntahan hanggang makarating ako dito sa California dahil sa isang espesyal na tao na aking nakilala. Kung hindi lang dahil sa pandemya, malamang nandito na rin ang aking mga magulang at ang aking anak. Dahil yan ang gusto na naging asawa kong isang Californian citizen. Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari sa aking buhay, Ate Emmy, napakabuti pa rin sa akin ng Diyos. Dahil sa kabila ng mga hindi magandang pangyayaring naranasan ko noong kabataan ko, narito ako ngayon, maayos at maginhawa ang buhay at patuloy na nakikinig sa mga karanasang na isa sa himpapawid sa inyong programa. Ito ang aking kwento. Maraming salamat sa inyo. Lubos na gumagalang, Marlene. Marlene, salamat din sa pagbabahagi ng iyong kwento. Magandang aral at inspirasyon ang mapupulot sa iyong karanasan, lalo na para sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Ano pa ba ang pwede kong sabihin sa sitwasyon mo ngayon? Natupad mo na ang pinapangarap mo sa buhay. Dalangin ko na magpatuloy ang mga biyayang natatanggap mo mula sa Panginoon para sa iyo at sa iyong pamilya. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan.
ka